Panginoong Jesus, salamat po sa magandang araw na ito na binigay niyo para sa amin. This is the day that the Lord has made and we will be glad and rejoice in it. Salamat po, Panginoon, sa mga nakarating sa oras upang makapaghanda para sa papuri, pagsamba sa iyo sa araw na ito. At dalangin din namin, Panginoon, ang mga kapatid pa namin na kasalukuyang nasa biyahe o papunta pa lang, Panginoon, kayo rin po ang mag-iingat sa kanila. Samahan niyo kami, Panginoon, sa araw na ito, sa oras na ito ng aming papuri, pagsamba sa iyo at sa pakikinig ng iyong mensahe. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Mabuti na lang yung ating pag-ibig ay hindi batay kay St. Valentine. No? Hindi Hindi. Kasi maraming truth about love. Una, 1 John 4:16. God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, we love because He first loved us. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. And 1 John 4:21, anyone who loves God must also love their brother or sister. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig sa kanyang mga kapatid. Amen po ba? Amen. Kaya ba natin sabihin ito sa ating mga kapatid? Lalo na yung mga narinito. Kaya po? Amen. At kaya rin natin kantahin. O sige, kayo tayo lahat. Pagkatapos ng unang pasada, kayo po ay mag-hello to each other and say I love you to each other. Okay? Okay, dito na? Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. Kapagyan tayo. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our King. Yes, I love you with the love of the Lord. O mahal kita, Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. O mahal kita. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. One more time. O mahal kita sa Panginoon. O mahal kita sa Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. Nakikita ko sa iyong mga mata ang pagmamahal ng Panginoon. Hindi ako nakalapit kasi sabihin ko, I love you all. Love you. Okay. Ano po ang pinakamahalagang utos? Buong puso, buong pag-iisip mo. Bukod sa ating sa Mateo 20:37,
masyadong parang hirap sabihin na mamahalin mo siya ng buong kaluluwa mo, buong puso. Pero nawa, bukod sa ating pagsunod sa Kanya, sa Kanyang salita, madama ng Panginoon sa atin yung pag-ibig natin sa Kanya. Yung papuri, pagsamba na gagawin natin ay malugod siya. Sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Awitin natin. Patuloy natin ang wika ng Panginoon. Sa
love, nararapat lang ng Panginoon na ikaw ay aming mahalin because you are our true God, our Creator, our Redeemer, our King. We ask you, Lord, to forgive us kung madalas kami noon na hindi ka nalulugod sa aming mga ginagawa. Patawarin mo kami sa anumang pagkukulang namin, anumang kasalanan namin, Panginoon. Binabalik namin, Panginoon, ang pagmamahal nito sa iyo. Naway magpatuloy kami na gawin mga bagay na nakalulugod sa iyo. Kami ay sumunod sa iyo, Panginoon. Allow us, Lord, to praise you and worship you and honor you, for you are great. Basahin po natin ang Psalm 145. Ang Psalm. I will exalt you, my God and King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise, and His greatness no one can fathom. Mahal po tayo po at awitin natin. I sing praise to your name, oh Lord, praise to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, Jesus. Glory to your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, Jesus. Glory to your name, Jesus. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. Psalms 119, verse 36 to 37, it says, Turn my heart toward your statutes and not toward selfish gain. Turn my eyes away from worthless things. Preserve my life according to your word. Sometimes, even when our hearts long to seek God, maraming distractions sa ating buhay, no? That can draw us away from Him, away from His word. Let us not wander from His commandments. And may the Lord change our hearts. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God, may I be out. Change my heart, oh God.
para po sa ating congregation. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos sa kalangitan, kami po ay malapit sa iyo ngayon na may pusong mapagkumbaba at pusong puno ng pagsamba. Ikaw ang Diyos na mabuti, tapat at makapangyarihan magpakailanman. Ikaw ang aming manlilikha, ang aming tagapagligtas at ang aming pagtibay. Ang iyong pag-ibig ay hindi nagbabago at hindi kailanman matitinag. Tulad ng sinabi sa iyong salita, ako'y naniniwalang walang makapaghihiwalay sa akin sa pag-ibig ng Diyos. Hindi ang kamatayan o ang buhay, hindi ang mga anghel o ang mga kapangyarihan, hindi ang kasalukuyan o ang hinaharap o anumang kapangyarihan, hindi ang kataasan o ang kalaliman, at walang anumang nilalang ang makapaghihiwalay sa amin sa pag-ibig ng Diyos na kay Kristo Jesus na aming Panginoon. Dahil dito, Panginoon, kami ay may matibay na pag-asa at lubos na pagtitiwala sa iyo. Your love endures forever, O Lord. Panginoon, sa oras na ito, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Patawarin mo po kami sa aming mga kamalian at pagkukulang sa anumang nakasakit sa iyo, Panginoon. At patuloy mo po kami baguhin. Hubugin mo ang aming mga puso at buhay ayon sa iyong kalooban. At hayaan mo ang iyong banal na Espiritu ang kumilos sa aming kalagitnaan. Maraming salamat po, Ama, sa matagumpay na pagdiriwang ng aming ika-34 anibersaryo last week. Salamat sa iyong katapatan sa aming iglesia. Gawin mo po ang bawat isa sa amin tapat na mga lingkod na handang magbahagi ng iyong salita at mag-akay ng mga tao patungo sa iyong kaharian. Salamat din po, Panginoon, sa mabubuting gawa mo sa bawat buhay na narito, sa mga tugon, maging sa mga panalangin tahimik namin iniaalay sa iyo, at sa patuloy mong paghubog sa amin upang magkaroon ng matatag na pananampalataya at malalim na relasyon sa iyo. Ikaw, O Diyos, ang aming great provider, kaya hinihiling po namin ang sapat na provision para sa bawat pangangailangan. Ikaw ang aming kanlungan, kaya po kami humihingi ng proteksyon sa bawat araw, O Diyos. Ikaw ang aming dakilang manggagamot, kaya idinudulog po namin sa iyo ang kagalingan para sa lahat ng may karamdaman, maging ito'y sa katawan, sa aming mga pag-iisip, o maging sa aming spiritual na katayuan. Pinananalangin din po namin ang mga pangangailangan ng aming iglesia, Lord. Tulungan mo po kami na maging tapat sa pagbibigay ng aming mga handog at ikapu. At gamitin mo ang bawat isa sa amin upang maging masunurin sa iyong mga utos, nagsisikilos na ayon sa pananampalataya at may buong pusong pagsunod sa iyo. Pinagdarasal din po namin, Ama, ang aming mga misyonero. Ingatan mo po sila, bigyan ng lakas at proteksyon, at ipagkaloob ang kanilang pangangailangan habang patuloy nilang ipinapahayag ang mabuting balita saan mang dako po ng mundo ninyong sinadagpo. Ikaw rin ang mag-iingat sa kanilang mga mahal sa buhay, Lord, at may continue to provide for all their needs, Lord God. Ama, dinadalangin din po namin sa iyo ang aming bansa, ang Pilipinas, Lord. Sa gitna ng mga kalamidad noong nakaraan at hamon sa aming bayan, kami po ay humihingi ng iyong awa at tulong. Alumin mo ang mga nagdurusa, patatagin mo po ang mga nanghihina, at ikaw po ang maghari sa aming bayan. Nakikita mo, Panginoon, ang korupsyon na patuloy na sumisira sa aming bansa. Lord, ikaw ang Diyos ng katuwiran at katotohanan. Ikaw po lamang ang makapagpapatigil nito maging sa anumang kasakiman. At pairalin mo ang katuwiran sa aming pamahalaan, O Lord. Ipinagkakatiwala namin ito sa iyo, Lord. Bigyan mo ng tapang ang mga matutuwid at pagsisihan nawa ng mga nagkasala ang kanilang maling gawa. Nagtitiwala kami na ikaw ang hahatol ng may katarungan at awa sa mga ito, Lord God. Ama, ang lahat ng ito, tinatas namin sa katiyakang walang makapaghihiwalay sa amin sa iyong pag-ibig. Kami iniibig mo
at walang masama na nais para sa amin. Kami ay patuloy na magtitiwala at aasa sa iyo. At ngayong umaga rin, Panginoon, ihanda mo po ang bawat puso na makikinig sa iyo. Alisin mo po ang anumang balakid na maaaring makadistract sa amin sa klarong pakikinig sa iyong salita ngayong umaga. Basbasan mo po ang iyong mensahero at nawa ikaw ang aming marinig sa buong mensahe na ihahatid niya ngayong umaga. Lahat po ng ito ay aming idinadalangin na may pasasalamat sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pakinggan po natin ang mensahe ng Panginoon sa pamamagitan po ni Ken Catalero. Kuya Ken. Thank you po, Tita Frances. Tama ba? Ayan. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Pakibati nga po yung katabi nyo ng good morning. Pakisabihan din po na walang matutulog. Ayan. Paalaala lang po yan. At madalas po, no, may hindi natin napipigilan. Hindi ko alam. Baka sa edad din, no. Minsan na hindi na napipigilan na mapapikit, no. Mga estudyante ko, lagi sinasabi nila, "Sir, nagpe-pray lang kami." Sabi ko, babatukan ko kayo eh. Magpe-pray kayo eh. Anyway, so isa po muling pribilehiyo na tumayo sa inyong harapan para po maghatid ng mensahe po ng Panginoon. At ayan, kaligitnaan na ng February, napakabilis ng panahon, ano? Isipin niyo po, nagdiwang lang tayo ng New Year. Hindi ba? May resolution ba kayo ng New Year? Naalala ko yung preacher bago mag-New Year. Tapos, eto na, gitna na tayo ng February. Buti na lang may Chinese New Year. Sabi ko lagi, no, pag hindi natupad ng New Year, yung resolution ko, Chinese New Year na lang yung ating titingnan, no? Pagbabatahin ng bagong taon. Yan, nabanggit nga po. Imagine niyo, mas matanda pala ako sa church, no? Yun yung naisip ko lang eh. No? Sabi ko 34, sabi ko, hala, mas matanda pala ako sa church. So, pero 'di ba, isa pong katapatan ng Panginoon na nakita natin, no, sa mga taon pong lumipas sa paggabay niya po sa ating iglesia. Marami pong ganap talaga ng February, ano. At syempre pag February, sabi nga nila, love month, 'di ba? Feb-ibig daw nga naman, ano. Hindi ko nga alam kung bakit ako yung ditong preacher. Hindi ko alam dito, ano, bakit ganito? Bakit ganito yung ano, no? Hindi naman ako nape-pressure actually, pero natatawa lang ako na ako talaga yung preacher para sa ano, no, specific topic na to. Sabi nga nila, no, dahil nga po February, at for sure po na traffic ba kayo kahapon? Hindi masyado. Alam niyo kung bakit? Kasi umuulan. Napansin niyo po kahapon, halos buong araw umuulan, ano? So, tawan-tawa nga ako eh, kasi sabi ko, paano na yan? Yung mga magde-date. Okay, buti na lang ako nasa trabaho. Kasi may trabaho po. Pagkatapos nga po nito, dediretso na naman ako sa trabaho. Kasi may contest yung mga estudyante ko. Anyway, sabi nga po, no, love makes the world go round. Hinahanap po kung sino yung author nito. May libro, may kanta. No, it's a very familiar phrase for everyone, no? Okay, and tama-tama po, no? At hindi naman masyadong patungkol dyan ng ating pag-uusapan ngayong umaga, pero, di ba, totoo lang, no? Okay, they say love makes the world go round. At syempre, kahapon, Valentine's Day. So, binati niyo po ba yung mga significant others ng Happy Valentine's? Parang iba lang, Parang iba hindi na nag-celebrate, Yung iba yata hindi na nagse-celebrate ng Valentine's, Ay, nag-celebrate. Okay. Ako naman, may nag-send sa akin ng Viber message. Nakalagay doon, Valentired. Valentired. Pagod pala. Okay, yun lang, no? Pagod lang, pag Valentine's. Pero, yaman din lamang ito po yung pinag-uusapan natin. Isang, of course, no, kaya importanteng paksa po na dapat pag-usapan ay yung konsepto po ng dating o yung paghahanap po ng mapapangasawa. Hello, Maken. Okay, anyway. Damay-damay lang tayo dito, Brad. Okay, so anyway.
Wala si Aaron eh. Hindi ko na tatawagin yung mga babae. Pero hindi na tayo mag-name names. Pero Brad ko naman si Maken. So, pwede ko siyang tawagin. Anyway, so, yaman din lamang nga po na buwan po ng pag-ibig. Pwede po natin pag-usapan kung ano nga pa yung mga dapat nating batayan, no? Okay, sa paghahanap po ng the one. Di ba? Isipin, sabihin nyo nga po, the one. Di ba? Isa lang dapat. Okay? Unang-una sa lahat, dapat ang tanging iibigin na isa lamang. Okay? Sa konsepto po ng romance. Pero di ba, ganyan din naman ang Panginoon. Pero di ba, tanong po yan ng marami, the one. Lagi po, pag nakaka-receive ako ng letter mula sa estudyante, pag Teacher's Day, or pag graduation, Sir, sana makita mo na yung the one. Sabi ko, hay nako, parang ilang taon na ako nagtuturo, yan pa rin ang gusto ng mga estudyante ko, yung the one. So, siyempre, iniisip ko din, meron ba akong mga batayan kung paano ko hinahanap yung the one? Di naman sa hindi tayo naghahanap, pero, di ba, isipin po natin, kaya madalas pinag-uusapan yung paghahanap sa the one, pero di ba, dapat ito yung totoong realidad. Before looking for the one, we must be the one first. Di ba? Okay, hindi po pwedeng hanap ng the one, pero tayo, hindi po tayo naghahanda sa ating mga sarili para maging the one. Kung sino man po ang ating mapapangasawa. O sa mga nag-asawa, tingnan nyo po yung mga asawa nyo ngayon, sila ba ang the one and only? Okay, at syempre po, for sure, sa biyaya po ng Panginoon lagi, ang pag-aasawa naman ay hindi biro. Pero, di ba, isipin niyo po, at yan po ating titingnan ngayong umaga, If we're looking for the one, be the one first. At hindi lang po ito, para po sa mga single, Pwede din po ito sa may asawa at of course sa mga lumalago sa Panginoon sapagkat hindi naman po yun talaga yung focus natin kundi kung ano pong sinasabi ng salita ng Panginoon. Dalawang punto lang naman po ang ating pag-uusapan ngayong umaga, dalawang katotohanan. If we're looking for the one, sabihin nyo nga po, if you're looking for the one, be the one first. Ayan. So ang una po ay live a life, if we are to be the one, live a holy life and be ready for good works. O, yan po yung una nating katotohanan na titingnan. Pangalawa po is that we flee youthful passions, pursue righteousness, faith, love, and peace. Ngayon po, inaanyayahan ko po ang lahat tumayo po para po sa pagbabasa po ng salita ng Panginoon. Hango po ito sa isang maikling passage po galing po sa 2 Timothy chapter 2, verses 21 to 22. Dahil maikli lang naman po, sabay-sabay na po natin ito basahin. Sige, una, 2 Timothy chapter 2, verses 21 to 22. Ready? 1, 2, 3, read. Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a pure heart. Thanks be to God for the reading of His Word. Maaari na po tayo makaupo. Panadalihan po tayong manalangin. Panginoon, salamat po sa kalayaan na meron po kami para po magtipon-tipon, magsasamang bilang isang pamilya, magkakapatid sa inyo, at para po magpuri at makinig po ng inyong salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang sumama sa aking paghahayag nito. Kayo po ang magpira-pirasyon ng tinapay ng buhay at kung may sasabihin man ako sa harap na hindi po nanggagaling sa inyo, iiwaksin niyo po ito, Panginoon. Panginoon, ihanda niyo po ang puso't isipan namin para po makinig ng mga katotohanan galing sa inyong salita. Ito po dalangin namin sa matawid sa pangalan ni Jesus. Amen. Maikli lang yung passage. Dalawa lang po yung punto. So malamang mabilis lang to, Sana nga po, Dahil New Year naman. Sige po, bigyan ko lang po kayo ng konting konteksto, Kailangan po talaga to, Mahalagang mahalaga po, Ang sa pagtagbabasa po tayo, ng passage po sa Biblia, mahalaga po talaga yung konteksto. So, una po sa lahat, ito po ay yung 2 Timothy po, yung aklat po ng 2 Timothy, or yung sulat po, ng 2 Timothy, ay sinulat po ni Apostol Pablo. Specifically po, ito ay sinulat para kay Timothy. Yung mga theologians po, iniisip po nila, ika-categorize ba nila to as a pastoral letter? Kasi nga, yung 1 Timothy is very, very specific. It's a pastoral letter to Timothy, encouraging him to, of course, ensure his service in the church. So, very, very specific po. Pero dito, parang wait, ganito ba yung category ng pastoral letter? Kasi po, ito, unang-una sa lahat po, yung konteksto po ay sinulat po ni Apostol Pablo nung
nakulong po siya ulit. So nakulong na siya nung una, nakalaya po siya, kasi kinulong po siya ulit. Pero ngayon po, wala na. Mukhang sukdulan na po, no? Okay, sa history, okay, pagkatapos po ng second imprisonment of Paul, bibigyan po siya ng judgment ni Emperor Nero and eventually po, i-execute na po siya. So, may kutob na po si Apostol Pablo, parang ito na yung huli. Huling beses makakasulat ako kay Timothy, hindi ko alam kung makikita ko pa siya. Kaya naman po, very, very specific yung sulat niya po. Pag binasa niyo po, no, eventually po, no, kaya as you go past the different chapters po, no, konti lang naman po ito, eventually mag-move siya from a very personal letter to becoming, of course, a pastoral letter. So kaya medyo may konting confusion po yung mga theologians sa pag-aaral po na salita. Pero marapat lamang po natin malaman yun. Pero di ba, para mas maintindihan natin na maayos. So, yung tema po ng aklat ng 2 Timothy is perseverance in the gospel despite suffering and continuing the fight of faith. At ito po ay magandang reminder. Kung tayo po ay bagong Kristiyano o matagal ng Kristiyano, maganda pong palalahanan po tayo ng mga katotohanan na ito, no? Diba? O kaya kailangan po ay mag-persevere tayo, manatili po tayo, kahit po tayo ay nahihirapan. Okay, patuloy po tayo sa paglaban sa buhay, dahil po sa ating pananampalataya kay Kristo. So basically po, itong 2 Timothy ay last will. Okay, ni Apostol Pablo po para kay Timothy at syempre mga bilin po at para po sa iglesia. So una po, to remain loyal to Christ despite suffering. Ayan, una po yan. Kasi po yan po yung katotohanan eh. Pag tayo po ay naging Kristiyano, hindi naman po nawawala yung paghihirap, yung suffering, no? Hindi po siya nawawala. No? Ang pinapangako po ng Panginoon ay nariyan siya para sa atin, sa kalagitnaan po ng ating paghihirap. Pangalawa po, to remain loyal to the gospel by proclaiming and teaching the word. So, isang pamaraan po kung paano po natin mapakita yung loyalty na yan sa Panginoon at sa kanyang ebanghelyo, sa kanyang mabuting balita ay ang pag-share po nito, no? Yun po yung sinasabi ni Apostol Pablo kay Timothy at sa atin po ngayon. At pangatlo po, beware of the spread of false teaching through false teacher. Tayo po ay mag-ingat. Okay? Tayo po dapat ay vigilant dahil po marami pong maling turo ang nagkalat. Ngayon po, lalo na po ngayon, noon po meron ng ganun may mga false teachers na. Lalo pa ngayon, okay, lalo na may internet na tayo ngayon. Kayo po ba ay nagve-verify kapag nakaka-receive po kayo ng information galing sa internet o sa cellphone, nagte-text sa inyo, vini-verify nyo ba yan kung totoo yan o hindi? No? Okay, sabi ko po sa inyo, no, kahit teacher ako, nasa scam pa rin ako, no? Pero kaya naman po, no, kailangan pa rin po nating mag-ingat talaga, no? At ganun, lalo na po patungkol sa pananampalataya. Kaya po, yan po yung nilalaman po ng 2 Timothy. I hope, no, makatulong po to sa ating pag-aaral. Ngayon po, ito po yung kabuuan po ng outline. So, there's a total of 4 chapters po sa 2 Timothy. Mahaba po itong letter. I-consider nyo po, medyo mahaba po yan. Kasi sulat po yan eh. In-expect natin kapag sulat, maikli lamang. So, ito po yung mga bahagi niya. May salutations. Typical po, no? Okay, di ba pag sumusulat po, hindi ko po alam kung ginagawa nyo pa to. Di ba pag nagte-text tayo, dire-diretso na eh. Wala na tayong greetings eh. Kahit nga pag sumasagot tayo sa cellphone, hindi na tayo, good morning, hindi na tayo nagaganon, di ba? Minsan, no? Ewan ko. Pero, yung mga millennials, lumaki naman tayo may landline. At di ba nag-good morning muna tayo bago tayo magsabi. Pero ngayon, diretso na pag sa cellphone. Oh, ano kailangan mo? Wala nang greetings. Pero pag sa mga sulat po, meron po niya, no? Ang una po niya, unang bahagi po yung apela niya kay Timothy. Ano po ba yung unang apela ni Apostol Pablo kay Timothy? Na sana makita niya si Timothy. Okay, so letter po to, pag-abot sa kanya, requesting him to go and see bago mag-winter. Kasi pagdating ng winter, bukod sa mahirap na magbiyahe, ay hahatulan na siya. So baka hindi na sila magkita. Pangatlong bahagi po ay yung context for the appeal about false teacher. Kasi meron po sense of urgency din na gusto po ni Apostol Pablo makausap si Timothy patungkol sa mga bagay na to. Final appeals, dito na. Ito na yung mga bilin niya. Okay, pastoral na siya. Hindi na siya personal. At syempre, of course, reasoning and final greetings. Yung ating pong pag-aaralang teksto ay nasa pangatlong bahagi. So, chapters, okay, 2:14 to 3:9. Okay, pero very, very specific po, 21 and 22 po ang ating titingnan ngayong umaga. Na-mention na po natin yung dealing, okay, with false teacher. Pag tinignan niyo po yung bahagi kung nasan po nakalagay po, pag binuklat niyo po yung Bible niyo, or kahit tignan niyo po sa
digital Bible po ninyo, makikita nyo sa unang bahagi mo, nakalagay po doon, a worker approved by God. Nasa baba po yan, no? Okay, ng descriptor na yan. Pero, ito po yung dapat natin malaman. So, a worker approved by God, so, nagbibigay po ito ng description kung paano po, okay, ang isang tao magiging worker na approved ng Panginoon. So, apparently, meron palang worker na hindi approved. At yun nga po yung mga false teachers. At yung challenge po, no, na maging totoo po sa gospel. Tandaan po natin, no, kahit po medyo yung, di ba, Valentine's Day kahapon at medyo yung introduction natin, yung title natin ay nakaugnay po sa Romans, hindi po specifically for dating or any form of romantic relationship po yung ating teksto. Pero, maganda po itong tingnan para po i-consider. Kasi magbibigay po ng mga characteristics, okay, patungkol po sa godly living, na something that we should also consider if we're single and we're looking for a lifetime partner. Diba? Maganda may mga prinsipyo po tayong tinitingnan po, no? Ang tawag nga po sa, ito yung term na to na nakuha ko sa mga malapit na kaibigan ko. Sabi niya sa akin, ano ba yung mga non-negotiables mo? Kasi may nag-uusapan po namin about sa okay, sa romance. So sabi, non-negotiables. At ito po ay nagbibigay po ng quite a suggestion kung ano po dapat yung mga non-negotiables na yon kapag tayo po ay gagawa ng desisyon na okay, umibig, okay, o sa paghahanap po natin ng future na mapapangasawa. Ngayon po, di ba? Title natin, Looking for the One, Be the One First. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, Looking for the One, Be the One First. Ang una po katotohanan po ay live a holy life and be ready for good works. At makikita po natin yan sa verse 21. Sabi po sa verse 21 ng 2 Timothy, okay, chapter 2, verse 21, therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. And here's the thing po, no? Ang kausap po dito ni Apostol Pablo ay si Timoteo, na isang mananampalataya na, isang leader po ng iglesia. Pero tingnan niyo po, no? Itong bahagi na to, sinasabi pa rin niya, therefore, if anyone cleanses himself of what is dishonorable. Bakit po kailangan po ito ipaalala? Kasi po, tandaan po natin yung katotohanan na to, yung nature po natin bilang tao ay makasalanan, kahit po tayo ay nililigtas na ng Panginoon. Ulitin ko po yan, kahit po tayo ay iniligtas na ng Panginoon, tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas, dahil po tayo ay namumuhay pa sa katawang lupa natin, ay patuloy po yung paglaban natin dapat sa kasalanan. Hindi naman po automatic na pag tinanggap na po natin ng Panginoong Hesukristo, ay bigla na lang, banal na tayo, hindi na tayo magkakasala, perfecto na tayo. Hindi po ganun eh. May rason po kung bakit nandito pa tayo sa mundo. Hindi po yung panatanong po yun, no? Kapag tayo po yung naging Kristiyano, bakit hindi na tayo dumiretso sa langit na? Hindi, walang, okay. So, sino na mag-share ng gospel kung wala na ang mga Kristiyano? Pero dahil po sa katotohanan na yun, narito pa tayo sa mundo, puno po ang mundo ng kasalanan, nandito po yung, okay, ating katawan na makasalanan pa rin, magsa-struggle po tayo. It is our human tendency, okay, to sin. Kaya naman po, ang hamon po ay cleanse ourselves from what is dishonorable. Okay, isipin niyo po, no? Okay, pwede po natin kumpara po yung buhay natin sa pagsusot po ng puti. Sino po mahilig dito sa color white? Yung color white po. Mahilig magsuot ng color white. Color of the year yata yung white, di ba? So marami nagwa-white talaga ngayon, no? Teal na ba? Ay, ibang taon pala yun. Ibang taon pala yun naisip ko. Pero yung white, di ba marami nagsusot yan? Pero ang hirap-hirap po niyan. Sa totoo lang po. Ako po, mahilig ako sa sapatos. Mahilig ako sa puting sapatos. Tapos lagi sinasabi ng mga estudyante ko, Sir, is that new? Sabi ko, hindi. 2 taon na yung sapatos ko. How is it so clean? Bakit ang linis-linis pa ng sapatos mo? Sabi ko, because I take care of it. Sabi ko, pag umuulan, hindi ako magsasapatos ng puti. Kung alam ko pupunta ako sa putikan, hindi ako magsasapatos ng puti. Okay? So, meron pong effort on my part. Ganon din po, no? Pag nagsuot po tayo ng puti, hindi po tayo kumakain ng spaghetti. Ang hirap po kumain ng spaghetti pag may puti po ang suot ninyo, hindi po ba? O kaya kakain ka ng menudo, no? Yung may sarsa, ang hirap po niyan.
Lalo pag nakaputi ka, kaya ayaw ko ng puting polo eh. Kasi di ba, kumain ka na ng lunch, hindi mo na namalayan, natuluan na pala, natalsi ka na pala. Kahit gaano kaingat ka kumain, no? Kaya po, no, pwede po natin ikumpara yung pagsusuot ng puti po sa ating pamumuhay bilang Kristiyano. Tayo po ay iniligtas na ng Panginoon sa kasalanan. We are as white as snow. Pero, it takes effort po na pag-ingatan po ang kalinisan na yun. Kaya nga po, no, okay, kailangan po patuloy po natin nililinis. Hindi po ba, pag nadumihan, anong ginagawa po natin? Lalaban. Okay? Nilalaban po yan, no? Pag puti po, pag namansahan, kailangan at least punasan mo kasi para hindi magkumapit yung dumi. Okay, sa school namin, meron kami nung yung parang yung liquid eraser sa pero pang tela. So para buburahin yung mansa. Kasi imagine mo magpe-present ka. Mga estudyante namin ganyan. Magpe-present sa harap, magtitesis presentation ng research. Tapos kumain ng lunch, tapos merong dumi-dumi dito, sabi ko, patay tayo dyan. Okay, paano na yun? So it takes an effort po, no? We must cleanse ourselves from sin, okay, or for things that are dishonorable. Kaya nga po, very, very specific po, no? Ang sabi po ni Apostle Pablo, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use. Okay? May effort po para po panatilihin ang kalinisan po ng ating mga buhay. Hindi po to instantaneous na bigla-bigla na lang malinis na tayo. Nilinis na tayo. Okay? Ng Panginoon dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Pero mag-e-effort po tayo. Dapat po umiwas po tayo sa mga bisyo, di ba? Okay, isa po yan. Huwag po natin ilagay yung sarili natin sa mga sitwasyon na magkakasala po tayo. Okay, lagi po natin tatandaan yan. No? It takes effort po para hindi po magkasala. Okay, kawawa naman po si Satanas, lagi na lang natin siya sinisisi. Di ba? Isipin po natin yun eh. Pero tayo dapat yung nag-i-effort. Tayo dapat yung nag-i-effort na umiwas po sa pagkakasala. No? We need to exert effort to live a holy life. Sabi po doon, kasi po kapag nag-i-effort po tayo na pananatilihin po na malinis po ang ating buhay sa kasalanan, pwede po tayong gamitin ng ating master, si Jesus. Okay, if we cleanse ourselves, according to the verse, we can be used by the master of the house. And ang ganda po nung term na ginamit, vessel. Okay, kasi po, alam niyo po ba yan? Nakikita niyo po yan? Meron po kayo sa probinsya. Okay, wag naman po sana halimaw yung lumabas dyan sa banga, ano? Pero di ba may mga ganyan sa probinsya? Mahal na yan ngayon, Tito Raf, marami po kayo niyan, for sure. Okay, hindi ba yung, yung mga banga na yan, o mga vessel na yan, meron pong iba-iba po niyan, marami po niyan sa ancient world. At kaya po yan po yung illustration na binigay is, di ba? Okay, very, very important po yan. Okay, in any household. Okay, ngayon po kasi no, sa modernong panahon, degree po na lang po tayo, no? Mabilis na yung tubig. Dati po nag-iigib pa. Kailangan po talaga ng mga diba? Tapayan. May banga. Okay, kaya naman po no, ang ganda po nung gamit no, okay, container po siya. Pero sa dictionary po, sorry hindi ko na na-quote, si Merriam-Webster po to. Ito rin po yung meaning niya, a person into whom some quality is infused. Okay? It be a vessel of love, a vessel of grace, di ba? Ang ganda po ng term, kaya po vessel yung ginamit po ni Apostol Pablo, no? Ngayon po, no, okay, ginamit din po yung term na vessel simply because po, ang kinakausap po ni Pablo ay someone who is familiar also with Jewish culture, no? Okay, so yung term po na consecrate ay ginamit po no, kaya para po bigyan po ng description po yung mga vessel na to no. You have to consecrate it in this context po kasi po sa Jewish temple marami pong mga vessels. Okay, eto po no, nakikita niyo po sa litrato, marami pong vessels at kino-consecrate po yan. Paano po? Okay, una po, okay, syempre winiwisikan niya ng dugo. Kaya para po maging sacred po siya. Pero pag natapos na po yun, lagi po yan, hinuhugasan ng tubig. Hinuhugasan po. Isipin niyo po, no, yung Israel, wala masyadong tubig dun. Kaya mahalaga po yun. Kaya yung ritual po na yun, yung paglilinis mo, napakahalaga po, no?
So it's consecration. It takes effort po, no? Kaya po, ngayon na pinabadal na po itong mga bagay na ito, hindi na kailangan ulitin yung consecration, kundi nililinis na lamang for the use in the temple. So una po, sa tabernacle, yung wala pa po yung templo, ngayon po, nung meron na pong templo, ganun din po yung ginagawa ng mga pari. No, kaya, so pansinin niyo po, no, may anointing po, may consecration na kapangangailangan. No? So, hinahalin tulad po yung buhay natin bilang mananampalataya. Dahil po binuhos na po ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay at dugo sa atin. Pinabanal na po tayo. Ano po kailangan na natin gawin? Patuloy na linisin ang ating mga sarili. Hindi po for the purpose of salvation, hindi po para sa kaligtasan natin, pero para po sa pamumuhay na may kabanalan, sapagkat ito po ay pagpapakita ng ating, gratitude sa Panginoon. Di ba? Ako ay nagsisilbi at mamumuhay na may kagalakan sa aking puso sapagkat ako ay iniligtas na ng Panginoong Hesus. Pero ang maganda po dito, hindi lang naman sa Old Testament po, hindi lang mga vessels po na ginagamit sa templo, pati po mga tao kinoconsecrate. Kaya kitang-kita niyo po yung foreshadowing po no mangyayari po sa atin ngayon. Kaya para po magamit ang mga pare, ang mga Levites, inaanoin sila, kinoconsecrate sila, pinapaliguan sila, para maging malinis, at makapagsilbi po sa templo. At kahit po ceremonial lang po yan, and very, very symbolic, it is a showcase po ng setting apart for sacred use. Yung term na holiness naman po ay, to be holy means to be set apart. And we are called po in the New Testament as God's holy people. A priesthood, a royal priesthood. We are set apart by God for His service and use. So dapat po, i-aim po natin, maging taong hindi lamang pong Kristiyano sa pangalan. Kasi madaling-madali po yung sabihin. Kaya, tinatanong ko lagi kasi may philosophy class po ako ngayong semester and then meron po akong requirement na non-graded pero mag-uusap lang kami ng mga estudyante ko about anything. And madalas po ang tanong nila is, sir, parang when you take a look at Christianity, parang hindi ba siya hypocritical? Sabi ko, you are mistaken. Kasi tinitingnan mo yung Christian, hindi yung si Christ. And we are sometimes, if not most of the time, guilty po yan. Nami-misrepresent po natin ang Panginoon. Hindi po ba? Kaya naman po, dapat hindi lamang po sa pangalan tayo Kristiyano. Kasi ang dali-dali po niya sabihin. Isa akong tagasunod ni Kristo, isa akong mananampalataya ni Kristo, Christian ako, pero hindi naman nakikita sa ating mga ginagawa sa buhay. Diba? Tingnan nyo nga po yung katabi ninyo. Sabihin mo, Christian ka. Para iba na magsasabi, di ba? Hindi na yung sarili. Kristiyano po, tayo. At yan po ang nais ng Panginoon sa atin. Mamuhay tayo hindi sa pangalan lamang, kundi pati sa ating mga ginagawa. Pero maganda po dito, na when you say consecration, hindi naman po nangangahulugan na perfection. Hindi po, I know may passage po na be perfect for God is perfect, I know. Yung translation naman po, yung pagtinignan po natin sa Hebrew, sa Greek, medyo iba naman din po yung konteksto. Pero, hindi naman po perfection. Kasi we can only attain perfection in heaven. Wala nang imperfection sa heaven eh. Pag nasa presensya na tayo ng Panginoon. Pero habang nandito po tayo sa lupa, nandito po tayo sa mundo, we need to make an effort to cleanse ourselves from one's sin. At mukhang imposible po ito, Kung matagal na po kayong Kristiyano, nagsastruggle po kayo sa kasalanan, good for you. Dapat talaga nagsastruggle tayo sa kasalanan. Kasi once na hindi na tayo mag-struggle sa kasalanan, tumigil na tayo mag-effort to be clean before our holy God. At maaari lang po nating maipanalo ang paglaban natin sa kasalanan araw-araw sa biyaya po ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, dapat po natin alalahan. At very, very specific po yung passage.
Posible lang po ito kung tayo ay na kay Kristo na. Kaya yan po dapat ay standard natin, no? Gold standard. When we are looking for a future partner in life, no? Yung future na mapapangasawa. Dapat mananampalataya. Pero hindi basta-basta mananampalataya, someone who is actively pursuing holiness and cleansing one's life from sin. Diba? Isipin niyo po yun. No? Pangalawa po, no? Okay, sa bahaging ito, hindi lang someone who actively is living a holy life, dapat ready din for service and doing good works. Dahil hindi po maaaring patunayan ng ating salita ang ating pananampalataya. Sabi nga po ni James, chapter 2, verses 26, okay, for as the body, apart from the spirit is dead, so also is faith apart from work is dead. So hindi po pwedeng, wala pong nakikitang paggawa ng mabuti. Sapagkat po pag sinabi po na may pananampalataya ang isang tao, kailangan po ay tuloy-tuloy po na nakikita sa kanyang mga gawa. Faith without works is dead. Hindi po yan totoo na sasabihin ng isang tao na nananampalataya siya pero hindi po siya gumagawa ng mga kalooban ng Panginoon. Kaya dapat po yan, no? Diba? Kaya baka naman, lagi ko ito sinasabi kasi laging natatanong ng estudyante ko yung about future partners eh. Lagi yan, di ko alam, mapalalaki man, mapababae. Sir, ano ba dapat talaga? Unang-una sa lahat, sabi ko, as a follower of Christ, dapat follower din ni Christ yung aking mapapangasawa. Dapat po yan. At very, very specific po ang Panginoon sa bagay na yan. Sige po. Anyway, tapos na po tayo sa unang bahagi. Di ba? Okay, bigyan ko po kayo ng konting reflection lang. Una po, paano po natin ipinapamuhay ang katotohanan na tayo po ay nilinis na ng Panginoon Yesus upang maging kapaki-pakinabang sa Kanya. Di ba? Magandang pag-isipan po, ano? Okay, kung may phone po kayo, pwede nyo picturean po yan at pagbulay-bulahin nyo mamaya sa bahay kasi maganda naman po talagang pag-isipan yan. Pangalawa po, anong paraan ang ating ginagawa upang panatilihing malinis at banal ang ating mga buhay. Pangatlo po, sa mga naghahanap po ng mga kasama habang buhay, o mga nasa relasyon na patungo na sa kasalan, atin po bang kinoconsider ang bagay na ito? Itong mga binanggit natin kanina. Bakit o bakit hindi? Tandaan po natin, set yourself apart for God so that you can be useful for His purpose. Diba? If you want to find the one, or before you find the one, be the one first. So, pangalawa po, if we're looking for the one, be the one first. Pangalawa pa, ay flee youthful passions, pursue righteousness, faith, love, and peace. Ang ganda po, no? Kasi pag tininan niyo po, talagang, kaya very, very familiar yung verse. Flee youthful passions. Lagi po yan, no? Lagi ko yan nakikita yung passage na yan. Lalo na medyo bata-bata pa ako. Lagi po yan, no? Sa mga youth camp, no? Kay youth conference. Lagi pong yan binabanggit. Pero pag inisip niyo po yung konteksto ng panahon noon at ngayon, actually po, hindi naman masyado nag-iba yung tao. Siguro, gumanda yung technology, pero kung paano po mamuhay ang tao ay hindi masyadong nag-iba. No? Pagdating po sa mga kagustuhan, sa mga struggle, no? Kaya hindi po nagbago. Kaya naman po, no, ito po ay isang ample reminder to Timothy po patungkol sa bagay na ito. Sabi po ng 2 Timothy chapter 2 verse 22, so flee youthful passions. At syempre sabi ko, youthful passions. Plural pa. So tumingin ako ng iba-ibang translation po, no. So NIV kalagay doon, flee the evil desires of the youth, okay, of youth. Okay. Sabi po sa NLT, run from anything that stimulates youthful lusts. Sabi ko, plural pa rin Okay. Sabi po ng KJV, sabi ko baka naman yung 1611 mas mas precise.
Flee also youthful lusts. Yung pa rin. Kaya sabi ko, tingin akong Bible na Tagalog, okay, iwasan mo ang masasamang hilig ng kabataan. Okay, so very, very specific, no? So, lust, ano nga ba yung lust? Parang alam na natin yun, no? Pag sinabi natin lust, no? Okay, it's usually associated to sex. No? Okay, lust, sexual desire. Dito nga po sa Merriam-Webster, no? Intense or unbridled sexual desire, to have an intense desire or need. Although often associated po siya with sex in that regard, no? Maganda po tingnan na hindi naman lust lang yung binensyon ni Apostol Pablo, no? Sabi po doon, lusts, plural. At may adjective, sorry, teacher kasi ako, kaya kailangan ko lang i-analyze ng ganito, no? So, may adjective siya, no? Kaya yung lust, hindi siya basta stand-alone na word doon. Youthful lust. Okay? Desires, evil desires of the youth. Okay? Pag sinabi ba natin youth, no? Di ba lagi tayo nasasabi sa mga mas bata? Sorry, kaya ko na pala sabihin ngayon yun. Meron na mas bata sa akin, ano? Okay? Pag sinabing, kasi bata Di ba laging ganyan? Bata lang yan. Okay? Bakit nga ba nasasabi ng mga mas nakakatanda yun? Kasi nga, may mga specific characteristics po ang pagiging bata. Una po, easily tempted. Mabilis, napakabilis po. Okay? Pangalawa po, no, okay, yung emotional immaturity, di ba? Yung madaling magalit, yung ma-pride. Okay, mga estudyante ko ganyan. Sabi sa akin ng estudyante ko, "Sir, bakit ganito lang grade ko?" Sabi ko, "Sige, pakita ko sa iyo." Pinakita ko, kasi may tool ako. Di ba yung AI ngayon, may tool po ako, no? Okay, ang pangalan niya revision history. Nakikita lahat yung kung paano mo tinype yung yung buong file mo, kung ilang oras mo ginawa, kung ilang beses ka nag-copy-paste, kung ano yung kinopy-paste mo. Kitang-kita po nung ginagamit ko. Sabi ko, sige, paliwanag mo to. Sabi niya, sir, okay na pala, sir. Magre-reklamo pa? Hindi na, sir, okay na. So, ganyan, ma-pride yung mga bata. Okay, yung pagiging ambisyoso naman, or ambitious, no, in English, hindi naman masyado laging masama yan. Pero madalas din, pwede rin siya maging negative, di ba? So, ganyan po, no, medyo emotionally immature po ang mga bata, no? At medyo reckless or poor yung judgment. Hindi agad-agad nag-iisip. Hindi basta-basta nakakaisip na maayos. Di ba, ganyan pag bata, bata kasi yan. So, di ba? Make sense po ba? Yung mga katangian po pag bata. No? Pero, sa totoo lang po, hindi lang naman bata yung ganito, di ba? Nag-agree ba kayo? Tingnan nyo mga katabi nyo. Okay? Hindi lang naman bata yung ganito, di ba? Yung easily tempted, yung naglasada sale lang or di ba? Na agad, na-tempt agad, di ba? Anong tawag dito? Naglagay na to add to cart agad, emotionally angered, no? Nasita mo lang, galit na, di ba? Nagtatampo na agad. Okay, di ba? Yung poor yung judgment, basta-basta na lang gumagawa ng kung hindi naman lang nagkukonsulta. Hindi lang bata po ang ganyan, pati po matanda. Kasi po, alalahanin po natin yung katotohanan na to. Although si Timothy po ay mas bata po kay Paul, yung years apart po ng 1 Timothy to 2 Timothy, at least 15 to 20 years na po yun. Medyo may edad na po hindi lang si Apostol Pablo, kundi si Timothy. Pero ito pa rin po yung reminder, youthful. Pambata, pero ito po ay nag-a-apply pa rin sa medyo may edad na. Tingnan niyo po yung Pilipinas. Ito po mga balita po to Sabi ko, high yung pregnancy rate ng child pregnancy. Actually, sabi po ay bumaba daw. Ang tumaas daw ay below 15 ang nabubuntis. Kasi dati ang measurement nila ng child pregnancy 15 above. Ngayon, mas marami na po 15 below. Yun po kasi nagbasa ako po nung ginagawa ko po to sermon, nagbasa ako, sabi ko, okay, yung HIV cases po sa Pilipinas, tumaas po ng 500% sa ages 15 to 25. Yung cases po na road rage and violence, ilan na po yan? Ako po, may initin ulo ko pag nagmamaneho ako, pero nag-iingat din ako kasi alam ko yung road rage Hindi mo alam kung may baril yung kasabay mo nagmamaneho ito po, gulat na gulat ako, grade 10 student, sinaksak yung kapwa grade 10 student niya, at pinatay talaga. Sabi ko, grabe yung mundo ngayon.
Ganito na po ang kabataan sa panahon ngayon. Inaalala ko din po yan kasi teacher po ako eh. At ito po yung age group ng mga estudyante ko. 15 and above. Ganyan na po ang mundo ngayon na atin nilalakaran. Grabe po. Kaya naman po, very, very relevant po yung paalala po ni Apostol Pablo. Hindi lamang po sa atin ngayon, kundi lalo-lalo na sa mga kabataan. Flee youthful passions. Diba? We must flee youthful lusts. Okay? Sa totoo lang po yung pagtakbo po, di ba pag inisip niyo po, kung walang konteksto, tatakbo ka, may tinatakbuhan ka, parang duwag ka, di ba? Pero yung hamon po lisanin, takbuhan po yung kasalanan o yung mga youthful desires po is very, very courageous po pag inisip niyo po. No? Kasi po, counter-cultural po ang pananaw po ng mga mananampalataya ni Kristo. Kung iisipin, duwag ka, tumatakbo ka. Pero sa atin, tumatakbo kasi alam ko hindi ko yan kaya. Kaya ako nga yun, umaalis ako dyan, masama yan para sa akin. At syempre po, yung classic na example, alam niyo po yung kanta na to, di ba? Yung kay rami ng winasak na tahanan. Parang pa Valentine's, alam mo, nag-video okay ako dito, no? Kay rami ng matang pinaluha. Ano ba yun? Kay rami ng pusong sinugatan, o tukso, layuan mo ako. Wala pong katotohanan yan. Hindi po makatotohanan yung tukso yung lalayo. Kayo po ang lumayo. Tayo po ang lumayo sa tukso. Kaya, madali pong sabihin, pero mahirap gawin. Kaya po dapat talaga tayong manalangin. Kailangan natin mag-effort na umiwas po sa tukso. Kasi po yung tukso ang hindi lalayo sa atin. Siya pong hahabol sa atin. Kaya po dapat lamang na takbuhan ang mga youthful passions or lusts. Pero ang ganda po dito, dahil hindi lang po nagbigay ng warning si Apostol Pablo kay Timothy, nagbigay rin po siya ng alternative. If you're going to flee, kung tatakasan mo tong youthful passions, ito naman yung dapat habulin mo. You should pursue what? Righteousness, faith, love, peace, and in connection na lang, along with those who call on the Lord with a pure heart. No? So, isa-isahin po natin yan. Mabilis lang. Dadaanan lang po natin yan. Righteousness. Okay, ano po ba itong dapat i-pursue natin? Righteousness. Okay, sabi po sa Merriam-Webster Dictionary, yung root word po ng righteousness ay right. Okay, it's being in accordance to what is just, good, or proper. Conforming to facts or truths. So this is what being right is. Ngayon, pag sinabi ko pong righteousness, free from guilt or sin, dahil po you have all of this. Everything that is just, good, proper, truthful. This is right. If we have those, we are righteous because we would be free from guilt or sin. And this is something that we should all pursue. Diba? Ito po'y kaugnay kanina na sa una nating kay katotohanan at tingnan. Diba? If we're to live a holy life, we must pursue righteousness. Rightful living. Because righteousness po is a character of God. And it is the characteristic of those who follow Him. Diba? Sabi nga po ni Paul sa Romans chapter 1, no? Okay? And the righteous shall live by faith. At yun po yung pangalawang ipopursue. Okay? If we are righteous, okay, we live by faith. What is faith po? Belief and trust, okay, and loyalty to God. Ganda po nun. Belief and trust and loyalty to God. Okay, hindi lamang tayo naniniwala, hindi lamang tayo nagtitiwala, kundi tayo po ay tapat sa Panginoon. Yan po ang pagpapakita po ng faith. At syempre po, Merriam-Webster Dictionary definition, yung Biblia din po nagbigay. Sa Book of Hebrews po, sabi po sa Hebrews chapter 11 verse 1, now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen.
Okay, ito po ay pamumuhay ng may pagtitiwala dahil ito yung pinangako. Okay, tayo po ay umaasa. At dahil po doon namumuhay tayo sa mabuting pag-asa nito sa Panginoon. Kaya nga po ang challenge po sa atin, no, ni Apostol Pablo. Very specific po ako. Talagang yung mga sulat lang po ni Apostol Pablo yung ginamit ko kasi ito po ay bilin niya kay Timothy. At consistent po siya. Sabi po niya doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, "For we walk by faith, not by sight." Diba? Ang ganda po, no? Sabi naman po sa 1 Corinthians 16:13, "Be watchful. Stand firm." Where? In the faith. Stand firm in the faith. So, dapat po, no? Kaya, manatili tayo sa pananampalataya sa Panginoon. So, dalawa na po yan, ha? Righteousness, faith. Pangatlo po, love. Dahil total, February, Feb-ibig, tayo ngayon, no? Hindi lamang to isang act. It's not a character. Nung medyo kabataan niyo po ba, uso po ba yung slam book? Okay. Slam book. Diba? Nakalagay lagi sa slam book, what is love? Okay. So, it's not a character, it's not an act, but a lifestyle. Lifestyle po ang pag-ibig. Sabi nga po ni Apostle Pablo sa Ephesians chapter 5, verse 1 and 2, "Therefore, be imitators of God as beloved children." And sabi po niya, not only walk in faith, but also walk in love, as Christ loved us and gave Himself for us, a fragrant offering, sacrifice. Diba? Tingnan niyo nga po yung katabi niyo kung punong-puno ng pag-ibig. Okay, hindi po pag-ibig sa pera, ha? Iba po yun. Okay, at sabi po sa 1 Corinthians ni Apostol Pablo, no, 16 verse 14, "Let all that you do be done in love." Diba? Lahat ng gagawin natin, dapat may pag-ibig. Diba? Napakaganda po nitong bagay na ito. No? Pangapat po ay peace. Diba? Righteousness, faith, love, and then we have peace. Sa totoo lang po, di ba, mahirap po mamuhay na may kapayapaan. Kasi minsan yung kapitbahay mo, alas 12 na ng gabi, nag-video okay pa. Di ba? O naman o yung kapitbahay mo, yung aso niya, pinatay sa harapan ninyo, hindi pinulo. O yung katrabaho mo, wala namang ambag, pero sumisweldo. Di ba? Di ba nakakainis yung mga yan? Di ba? Ang hirap mabuhay sa mundo, no? O kaya, yung isa mong katrabaho, puro chismis lang ginagawa pag pumapasok, Okay, di ba? Ang hirap-hirap kayang mabuhay sa lipunan, no? Kaya nga matcha-challenge yung kapayapaan na meron po tayo sa Panginoon, eh. Pero sabi po ni Apostol Pablo sa Romans 12 verse 18, okay, we should live peaceably with all. Diba? If possible. Okay? Pero ito po, no, dapat niyo pong tandaan ito. Bilang mananampalataya ni Kristo, dapat po peacemakers tayo. Hindi po dapat tayo yung sanhi ng pagkawala ng kapayapaan po sa mga lipunan natin, no, sa mga trabaho natin, sa eskwelahan natin. No? Dapat tayo po ay peacemakers, not instigators. We must speak the truth in love. Okay? Pwede naman tayo maging firm without being weak. Okay? And always try our best to live peaceably with everyone we encounter. Guys, ako minsan pag nagmamaneho ako, minsan pinapalagpas ko na lang kahit kinat ako. Kaya parang, okay, hayaan mo na lang. Paminsan lang. Kung may estudyante ako, napakakulit. Minsan, sige, bata eh. Kaya, di pa po, minsan pwede mo naman ang palagpasin eh. Pwede namang mas maganda yung response mo eh. Kaya, minsan nakakainis yung boss mo. Kailangan maayos ka pa rin. We can always do this po by the grace of God. At hindi po natapos na. Ito po yung huling bahagi po nung talata. Along with those who call on the Lord from a pure heart. It only means po na kung tayo po ay mamumuhay ng may kabanalan at we will pursue these characteristics the Apostle Paul is mentioning to Timothy,
kailangan po gawin ito sa konteksto ng may kasama po tayo. We must journey with others. We fellowship with others. We do ministry together with others. We do Bible studies with others. We do prayer meetings with others. Diba? Pag inisip niyo po yun, no? Kaya nga po, ang ganda-ganda po nung minention po ni Pastor Chito, ni Bishop Chito last Sunday, no? Sa Ephesians chapter 4, verses 14 to 16, di ba? Hindi ko na po babasahin, pero isipin niyo po, di ba? Okay. Very specific sa doctrine, speaking the truth in love, growing in every way, working, di ba? Ito po yun. Yung marks of maturity. Di ba? Ganyan naman yun eh. When we know our doctrine, we are pursuing our faith and righteousness. If we speak the truth in love, we are pursuing love and peace. If we continuously grow, okay, we're pursuing righteousness and peace. If we are active in the ministry, we pursue faith, peace, and love. Lahat po yan kaugnay ng marks of a mature follower of Christ. At hindi po ba dapat yan ay maging batayan natin kung tayo po ay maghahanap ng makakatuwang sa buhay. At tayo po, hindi lang po sa paghahanap ng makakatuwang sa buhay, kundi tayo po mismo bilang mananampalataya ni Kristo. Dapat yun po yung pinupursu natin, yung maturity in Christ. At ang ganda rin po na sinasabi ni Apostol Pablo sa chapter 12 ng Romans, verses 9 to 18. Tingnan niyo po to. Let love be genuine. Abhor what is evil. Hold fast of what is good. Love one another with brotherly affection. Do not be slothful in zeal. Be fervent in spirit. Serve the Lord. Bless those who persecute you. Bless and do not curse them. Okay? Live in harmony with one another. Do not be haughty. Okay? But associate with the lowly. Do what is honorable in the sight of all. If possible, so far as it depends on you, live peaceably with all. Diba? Consistent si Apostol Pablo sa sinasabi niya. Sinabi natin sa mga taga-Roma, at sinasabi pa rin niya ito kay Timothy. Dahil lahat po tayo ay nangangailangan ng paalala. I'm done. Last na po ito. Reflection po, no? Sa paanong paraan po natin iniiwasan ang mga sinasabing youthful lusts sa ating mga buhay. Diba? Yan po ang hamon sa atin. Pangalawa po, paano naman po natin pinupursu ang mga mabubuting bagay at katangian na binanggit, yung righteousness, faith, love, and peace. At kung tayo po ay naghahanap ng mapapangasawa, di ba? Itong mga bagay na ito ba ay kinoconsider natin? Gold standard, di ba? Gold standard po yan. Yan po dapat ay mga hinahanap natin. Okay. Tandaan po natin, grow in Christ-like character while walking with others who sincerely seek the Lord. That is what God desires for us. As a closing po, no, minention ko na po kanina na hindi naman talaga patungkol sa dating, yung passage po natin. Pero maganda po talaga siyang reference. Okay? Not only for a potential lifetime partner, pero para sa mga kaibigan. Okay? Or sa ating pagtingin sa ating mga sarili, no? Kung tayo ba ay ganito. Kung tayo po ay naghahanap ng mapapangasawa, ay magkonsulta din po tayo. Hindi lamang sa salita ng Panginoon, kundi sa mga kapamilya natin, sa mga godly friends and people who are, godly friends and people. Diba? Kailangan yan eh. Kasi God also speaks through these people if they are godly. At tandaan po nyo, itong gold standard po na binigay po na yung passage na to sa atin ay does not strive for perfection. Hindi naman perfect dapat yung hinahanap natin. Pero it is a challenge for us to strive to become more like Jesus. Dahil sabi nga po, dalawang pastor na po nagsabi sa akin ito. Isa na nasa Grace Christian pa ako. Pangalawang, ngayon po dito sa may MGC New Life, sabi po sa akin ito, the most important decision that you will make in life is about your relationship with Jesus. Kung tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas. But the second most important decision in your life that you will make is whom you marry. Kung sino yung mapapangasawa. Kaya naman po, dapat talaga may batayan tayo. At itong passage na to sa 2 Timothy chapter 2 verses 21 to 22 ay magandang reference for us. Para maging green flag po tayo at makita rin natin yung green flag sa iba. Magandang umaga po sa ating lahat.
Thank you. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe para sa atin ngayon. Salamat, Kuya Ken, sa paghatid ng mensahe ng Panginoon. Nung ako po yung naghahanda, nadaanan ko po ang verse na ito at gusto ko lang po ibahagi. Wala po sa PowerPoint. No? Gusto ko pong basahin sa inyo. Sa Psalms 119 verses 9 to 12. Ang sabi, "How can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. I seek you with all my heart. Do not let me stray from your commands. I have hidden your word in my heart that I might not sin against you." Praise be to the Lord. At binanggit din po ni Kuya Ken dalawang mahalagang bagay. Yung set yourself apart to be useful for His purposes and pursue righteousness. Bago po natin awitin, tumayo po tayo lahat and let this song be our prayer and ask the Lord to purify our hearts. Purify my heart, let me be as gold and precious silver. Purify my heart, let me be as gold, pure gold, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Purify my heart, cleanse me from within, and make me holy. Purify my heart, cleanse me from my sin. Live within, refiner's fire. My heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I just to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Refiner's fire, my heart's one desire is to be holy, set apart for you, Lord. I choose to be holy, set apart for you, my Master, ready to do your will. Ihanda po natin ang ating sarili para sa ating pong tithes and offering. Maupo po tayo lahat. Offering.
Sige po, pag-pray po natin ito. Panginoon, salamat po sa biyaya na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa kabutihan mo sa bawat pamilya. Sa paggamit po, Lord, sa mga nagpupuri sa iyo. Salamat sa mga nagbabahagi ng salita mo, Panginoon. Pagpalaan niyo po, O Lord, ang tithes and offerings na ito, Panginoon, para sa iyo. Gamitin niyo po ito, Lord, para sa ikabubuti mo, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Pagpalaan niyo po ang aming iglesia, ang bawat isa, Panginoon. Tinataas po namin ito sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ako na po yun. Magandang umaga po sa ating lahat. Meron po tayo ilang mga announcements para sa umagang ito. Pagkatapos po ng ating panambahan para po sa lahat ng disciples, pati rin po small group leaders, ay meron po tayong Community of Disciple Makers Meetup na gaganapin ngayong umagang ito, kung saan pag-uusapan natin ang counseling's role in making disciples. Kasama po natin si Ate Jeza Abalos, ng ating invited speaker, at ito ay gagawin from 1 o'clock to 4 o'clock p.m. Pero meron din po tayong lunch fellowship para po dito. So sa lahat po ng disciples at small group leaders, tayo po ay inaanyayahan na dumalo sa gawain po na ito. Patuloy po natin ina-announce ang ating days of prayer every first and third Saturday of the month. 7 o'clock a.m. po ito ginaganap dito po sa Doña Carmen. Nagsisimula po ang ating breakfast fellowship at 7 at tinutuloy po natin ito to the actual prayer proper at 7:30 a.m. Every second and fourth Sunday of the month naman po at 8 o'clock a.m. ginaganap ang ating Kids Sunday School dito po sa Doña Carmen sa baba ngayon. So lahat po ng kabataan ay inaayayahan po na dumalo. At next week naman po, 9:30 a.m. pa rin ang ating worship service. Ako po ang worship leader sa araw na to at ang ating preacher ay si Pastor Rene Futalan at ang topic and text niya ay God's Workers sa Colossians 4:7 to 8. Para po sa ating mga youth, sisimulan natin ang ating youth hangout this year dito sa Doña Carmen from 1 o'clock p.m. hanggang 4 o'clock p.m. din ito next week, February 22. At pag-uusapan natin ang radicals at ang ibig sabihin ng acronym na ito. So ito po ang series natin sa buong taon at sisimulan natin ang discussion na ito sa susunod na linggo. So lahat ng youth, invited po tayo na dumalo dito. At tayo po ay inaanyayahan ng Life Gospel Church, LGC. Sila po ay may event sa February 28 para rin po ito sa mga kabataan kasama po ng 6 Metro Manila District. Tawag po nila sa event na to ay Steadfast Love. So lahat po ng youth ay invited din na pwede tayong dumalo dito. At sagot daw po ng church ang transportation pati rin po ang maliit na allowance para sa ating mga snacks at kakainin. Meron pong ilan na magse-celebrate ng kanilang birthdays this week. Sa February 20 ay birthday ni Ruth Silina. At sa February 21 naman ay si Miguel ang magse-celebrate ng kanyang birthday. Sige po, awitan po natin sila ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Mukha naman kung wala tayong first timer ngayong umaga na ito. Ayan. Pero kahit po wala tayong mga bisita ay magkamayan pa rin po tayo bago tayo maghiwa-hiwa. Magsitayo tayo lahat. Panginoon, maraming salamat po muli sa inyong reminder sa bawat isa sa amin sa pamagitan sa inyong mensahero. Nawa Panginoon Diyos, hindi lang po namin ito napakinggan,
Nawa, Panginoon Diyos, sa buhay namin upang kami maging ilaw, Panginoon, bilang iyong anak, tagapagpakilala sa mga taong hindi pa nakakilala sa inyo, Panginoon Diyos, sa aming mga kapitbahay, sa aming mga workplace, at sa mga kami mga dako, Panginoon Diyos. Nawa, Lord God, paningningin mo ang ilaw na doon na sa amin ng Panginoon Diyos. Tanggapin natin ang pagkot ng Panginoon. Now may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, the great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. Mananatili po tayo nakatayo para sa Muli po natin awitan ang ating Panginoon at sabihin natin, mahal na mahal kita, Panginoon.